Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday po sa inyo mga kasari for today's video. So kamusta po muna mga kasari ang inyong mga May bentahan dyan sa inyong tindahan mga kasari. Ang ating month of May, kamusta po? Marami po akong napapanood ng mga balibalita tungkol sa mga tinda-tindahan natin na talagang matumal daw. Well, in fairness mga kasari, talaga naman pong matumal ang buong month of May. Sana this coming June, month of June, sana maging maganda po ang pasok ng bentahan sa ating mga tindahan mga kasari. Yun ang aking wish ngayong month of June. So today po is June 1, no? June 1 ngayon. Sana po maging maganda na po ang pasok ng bentahan natin mga kasari. Kaya ako po mga kasari talagang nararanasan ko po talaga ang tumal. Kahit maaga po ako magbukas, talaga po mababa ang benta natin nung nakaraang month of May. So ngayon naman ay June na, wish ko maging maganda na ang pasok ng bentahan sa ating tindahan. So, kamusta mo na mga tindahan nyo dyan, mga kasari? Comment down below. Kamusta ang bentahan nyo nung nakaraang buwan? Maganda ho ba? So, sa tingin ko kasi mga kasari, kaya naging matumal tayo. Hindi naman po talaga matumal kung tutuusin kung ang area natin walang masyadong kakompetensya. Wala tayong masyadong mga kapitbahay na parehas nating nagsari-sari store. Sana naman po, shout out sa mga iba dyan na gusto magsari-sari store. I-check nyo po muna ang inyong location kung talaga bang marami na kayo naka-line up dyan na mga sari-sari store. Ibahin nyo na lang po ang inyong type of business. Kasi kung napakarami na ninyo sa inyong area, masasabi na talaga natin, doon natin malalaman o mararanasan mga kasari na maging matumal o maging mahina po ang bentahan ng ating tindahan. Kasi syempre mga kasari, ang dami na natin. Dito sa amin mga kasari, marami na kami. Unang-una dito, dalawa lang talaga po kami. Ngayon ay marami na kami. Doon pa lang po sa pinakabungat, nag-i-start na yung katabi sa 7-Eleven, nag-start na yun doon mga kakompetitor natin na maliliit. Meron doon mga 6 na linya. Puro yun sila, mga ganito, pare sa akin, variety, sari-sari store. And then, pumasok pa yung mga wholesaler natin, dami mga wholesaler dyan. So, ang aking location dito mga kasari, marami nagsasabi na maganda raw. Maganda kapag hindi kayo masyadong marami na nagtitindahan. Ngayon dito sa amin mga kasari, talaga na lang, lakasan na lang po talaga ng loob. Kung sino ang matitirang matibay na lang po talaga mga kasari. So sa akin mga kasari, no, nagre-rent pa tayo. So parang nakakaraos din naman, hindi naman laging matumal araw-araw, pero iba talaga ang pasok ng bintahan nung nakaraang buwan ng May. So sana ngayong June gaganda-ganda na. At sa tingin ko naman, kalagitnaan ng June ay pasukan na. Sana magbabago na ang ihip ng hangin. Magkaroon na tayo ng medyo regular na bentahan na talagang hindi tayo malulugi kasi tayo ay nagre-renta. Wala pong kaso mga kasari kapag kayo ay hindi nagre-rent. May benta man kayo or wala, konti man ang benta nyo or marami man, okay lang kasi wala kayong mga responsibility na babayaran. Unlike sa katulad sa akin, may rent tayo, kailangan nating mag-ipon talaga para hindi tayo ma-compromise sa ating mga responsibilities, yung mga rent natin, electric natin. So, iba pa naman ang billing kapag residential ka or commercial area. Iba yung percent or iba yung singil ng kuryente mga kasari kapag nagre-rent tayo. Dahil syempre, yung pinagre-renta natin, nagigain din sila doon sa kuryente. Halimbawa, yung per kilowatt, inaano din nila mga kasari, dinadagdagan din nila. So, kaya medyo mataas ang ating billing kapag tayo ay nagre-rental. So, congratulations mga kasari dyan sa mga kasari ko na nandyan lang sa inyong bahay. Ingatan nyo talaga mga kasari ang inyong tindahan. Huwag nyo talagang pababayaan ito. Kasi, swerteng-swerte mo kasari ha, kasi nasa bahay ka lang. Ako nga dito nagre-rent. So, kailangan talagang bantayan ang tindahan mo. Kailangan talagang open ka everyday at magiging consistent sa pagbubukas. Kung ang iba nga, kahit na hindi nagre-renta, kailangan talaga consistent ka. Pero yung iba naman nakagaya sa iyo na walang upa, sarili mong tindahan, napakaganda po mga kasari. Inggit na inggit po ako dyan sa mga sari-sari store na walang upa. Kasi kung wala kang upa, of course, malit man ang benta mo, malaki man ang benta mo, sa iyo lahat. Wala kang responsibility na babayaran o ibabawas sa yung kinikita araw-araw. So dito sa akin, kailangan talaga meron akong minimum na kailangan para of course meron akong pang rent, at the same time meron kang pang expenses, may pang food allowance din, mga ganon. So
Ngayon ay linggo, nakikita natin medyo walang masyadong tao. Hindi kagaya noon na pag linggo talagang prepared ako yan kapag Sunday. Marami talagang namimili. So simula nang wala ng pasukan, wala ng klase, medyo humina. Pero wish ko mga kasari ngayong June, sana maging maganda na ang daloy ng bentahan sa ating tindahan. Kahit naman marami tayong mga kakompetensya dyan, diskarte lang yan mga kasari. Kailangan meron ka lang diskarte sa sarili mo, meron ka lang pagkakaiba, meron kang kaibahan sa mga kakompetensya mo. Yun lang dapat, no? Dapat din maging maging masinop sa pera, maliban pa doon, maging maayos ka sa iyong tindahan. Number 1 po kasi yung kahalagahan sa mga customer natin na maayos tingnan ang tindahan mo, malinis at kumpleto sa mga paninda. So ito yung masasabi ko mga kasari, kahit maliit lang ang tindahan mo, siguraduhin mong kumpleto ang inyong mga paninda. Kahit 2 or 3 klase per item, dapat po ay meron ang inyong tindahan. Para kahit na matumal, merong hahanapin si customer na isang item sa tindahan mo, ay hindi ka magsasabi na wala. Diba? Kasi sayang din yung kikitain natin kapag sasabihin natin kay customer na wala. So, halimbawa, sa mga alak, merong mabentang alak sa inyo, gin kunwari, tapos tanduay kunwari, mabenta yan. Pero ang isang customer lumapit sa'yo, ay hinahanap ay emperador. So, wala kang emperador. So, diba, sayang ang kikitain mo. So, yun yung sinasabi ko mga kasari na kahit na konti lang ang stocks mo, basta kompleto. Kompleto ka, hindi naman bibili si customer ng sobrang dami. Meron kang 1, 2, 3, pag naubos, ibili mo ulit. So, later on naman mga kasari, saka mo yun malalaman kung ano yung mga talagang mabenta sa tindahan mo kapag tumagal ka na. Pag tumagal ka na, alam mo na yung mga fast moving, alam mo na yung mga slow moving. So, definitely, mag-grow talaga ang tindahan mo kapag marunong kang mag-budget sa iyong benta. Marunong kang bumili, ito lang bilhin ko, itong item na to, ito lang, hindi po pwedeng marami, hindi ko pwedeng damihan, kahit hindi masyadong mabenta. Mga ganun ba? Diskarte mga kasari. So, ayun, yung topic natin for today. Nagkumustahan lang po tayo mga kasari kung kumusta yung mga tindahan dyan. Kasi dito po sa akin, talagang, in fairness, talagang medyo mahina ngayon. So, I'm hoping lang ngayong June, mga second week ng June, kasi pasukan na, sana babalik yung ating bentahan dito sa ating tindahan. So, yun lang po ang ma-share ko sa inyo ngayon mga kasari. Happy Sunday po sa inyong lahat dyan. Alam ko yung iba mga sari-sari store na malakas ang benta kasi walang mga kakompetensya. Congratulations sa iyo mga kasari. So that's all for today's video. Thank you so much once again for watching and see you on my next vlog. Bye bye po.